O sige, eto na yung PowerPoint na inaabangan nyo. So, make sure na naka-open na ang MS Teams at yung PowerPoint na gagamitin mo. Okay, so ito po yun. Oops. Okay, so the first thing that you're going to do is to look for the slideshow tab. Click this one and then click set up slideshow. So, naka-default po ito sa iba sa presented by speaker. So, ang gagawin mo, change it to browse by an individual window. So, meaning, yung pinaka-window or active slide lang ang makikita ni student. Then, click OK. And then, don't forget to click from beginning. Click that. Ito magiging itsura nito. So, ngayon, ima-maximize mo to. I-resize mo na lang kung anong gusto mong size na yan, para visible. Ginagawa ko din po to sa Zoom. Nire-resize ko din para makita ko yung pinaka-buong estudyante ko. So, yung Zoom participant ko nandito sa gilid. Okay? So, ganun din ang gagawin nyo para makita nyo yung participant nyo sa MS Teams. So, wag na muna tayong lumayo. Dito lang muna tayo mag-focus sa slide ng PowerPoint. Okay? And then, after nito, naka-set na si PowerPoint, you go back to your LMS account. So, ito na po yun. Pagka-open, ito yung section. Kuwari, ito yung section na may klase ako. Then, wala pa akong sa sobrang sipag ko, wala pa akong na-add na mga estudyante, no? Kaya walang pakilamanan, ha? Kahit naman wala kang estudyante, you can use the Meet button, okay? So, click Meet. Then, you can change this one. Meeting in general, pwede mong lagay yung live class for MAPE 5, o kaya PE class, PE live class. Okay, bahala ka kung anong gusto mo dyan. Then, join now. Then, after that, 10 years pa. After 10 years, ayan na. Makikita mo na to. Sige. So, there's a lot of buttons here na pwede mong i-navigate. So, kapag mag-share screen ka, or wait lang, kapag mag-accept or magre-request ka to join the participant, ito lang ang titingnan mo, itong button na to, itong participant button na to, or icon. Okay? At dito mo rin makikita kung paano i-download ang attendance list. Ito, chat box. This one is raise your hand. And these buttons, more action ang tawag dyan. Nandito yung mga device setting. Okay? Pag pindot sa device settings, kailangan naka-default yung mga devices na ginagamit mo online. Okay? And then, dito mo rin makikita yung background. Am I correct? Yes. Ito, apply background effects. Okay? So, hindi ko alam kung bakit wala. Ayun. Okay. So, meron na po siya. So, kung may tanong ka, pwede bang mag-add ng iba? Katulad sa Zoom? Pwede naman. You click add new. Then, tapos, make sure lang na na-download nyo yung gusto mong background sa desktop or sa documents. Bahala ka kung saan mo gusto mo ilagay. Basta alam mo kung saan mo kukunin. Okay? So, dyan ka pipili and then apply and turn on video. Okay? Dito rin sa button makikita yung view ng participants. Large gallery and together mode. Yung ginawa natin last time, yung mukha kayong nasa auditorium, that is together mode. Okay? Ma-open lang siya or magagamit mo siya kapag 4 or more participant or people ang nasa meeting mo. Pero kung dalawa lang kayo na naglolokohan, sorry, hindi mo magagamit ang together mode. So, ano namang use ng large gallery? Ang large gallery naman, ito ay yung mga pangmalakihan na meetings. Hindi ko lang alam kung nagagamit to sa mga 30 plus or 20 plus na mga estudyante. Hindi ko pa to na-try. Pero explore natin kapag pwede nang gamitin si MS Teams sa mga estudyante. Okay? So, for the meantime, ito lang ang made-default dyan, together mode, kung meron kang 4 or more participants. Okay? So, pwede ka na rin mamili dito. Alam ko kasi,
nag-chat sa akin si MS Teams. Siyempre, kumari ko siya. Ang sabi niya, tinalo na daw niya si Zoom. Tinalo na daw niya si Zoom kasi yung together mode gallery niya, hindi lang auditorium ang pwedeng makita. Okay? Pwedeng, kunwari, ang setup ng background nyo ay hindi na auditorium. Kunwari, nasa coffee shop ka na, nasa park kayo, nasa picnic something kayo, ayun. Okay, so hindi ko pa matry kasi wala naman akong participant. Only myself lang, di ba? Ang saya-saya. Sige, close natin to. So, yun lang naman yung button na to, yung tatlong buttons na to. Okay? Yung sa device settings, sa apply background, diyan ka pupunta, and para mapalitan mo yung setup or yung view ng student. Okay? Para ma-feel nila na nasa classroom talaga sila, you can use the auditorium setup. And then, punta naman tayo sa tatlong button na to. Ito is for your camera. So, naka-slash siya kasi hindi ko ginagamit yung camera ko. Siyempre, mawawala yung slash kapag inon mo yan, no? Literal. Okay, next is your microphone. Dito ka rin mag-mute and unmute ng sarili mo. Okay, and the last one is yung pinakamahalaga na parte ng buhay natin sa online teaching, which is the share content. Okay, so ito po ang i-click mo kapag gusto mong mag-share ng content or share screen sa mga participant or sa student mo. So, let's try. Click share. Magpa-pop up to sa'yo. Pag nag-pop up to sa'yo, may makikita kang mga files na naka-open or window. So, hahanapin mo yung PowerPoint slide show. Hindi ko alam kung bakit walang file dito sa PowerPoint. Hindi ko alam. So, ngayon, may button dito na include computer sound. If I were you, kung ang PowerPoint mo ay konti lang naman ang video or sounds na ipapresent mo, better na hindi mo ito pipindutin. Doon tayo sa isang way on how to share computer sound. Kasi pag nandito ka na at ito yung ginamit mo at inon mo to, for the entire presentation, mag-e-echo, mag-feedback, magka-cracky yung sound mo. Kasi nga, bukas yung computer sound. So, hindi purong boses mo ang maririnig ng bata. Okay? Baka makarinig ka pa ng reklamo. Okay, sana kung bata lang magreklamo, kaso kasama na yung, alam nyo na. Okay. So, hindi natin to gagamitan. Yung isa, tayo. So, later yon. So, ngayon, hanapin mo yung PowerPoint na sinet up mo kanina. So, eto na po yun. So, click mo yan. Eto po ang magiging itsura. As you can see, may nakikita kang red lines or red border. Ang tawag dito? Grid? Ewan ko kung tawag dyan. Basta, may linya dun sa apat na side ng PowerPoint presentation. So, ngayon, ibig sabihin, yung red markings na yon, ibig sabihin, yun yung nakikita ng mga estudyante mo sa end nila. So, itong mga nasa other side ng desktop mo na mga naka-open, hindi nila yan makikita. Kasi wala namang red marks niyan. So, ito lang yon. Kung ano yung nakasama dun sa red mark ng pine-present mo, ito yun. I hope makita nyo, no? Yan lang yung makikita ni student. Okay? So, unless ang ginamit mo ay buong desktop ang shinare mo. Now, paano naman mag-share ng sound? Okay, wait lang. So, ngayon, para ma-view mo yung sarili mo sa MS Team habang nagre-present ka ng PowerPoint mo, so pwede mo naman itong i-resize, no? Pwede mo yan i-resize. Pero wag naman ganito kaliit kasi nagre-resize din po yan sa part ng student mo. So, ang, what you call this, ang mas maganda yung ganito lang siya kalaki. Okay? Wag mo nang paliitin pa. Okay?
Yan, to, sakto na to. Sakto na to sa part ng viewer mo. Kasi pag pinaliit mo pa, hindi na nila makikita. Baka magreklamo sila, teacher, ang liit ng presentation. Okay, so, etong part na to, okay na to, para ma-view mo ang sarili mo habang dumadaldal sa harapan nila. Okay? So, ngayon, kung nakita mo tong black box na to sa gilid, hindi mo yan makikita. Hindi mo makikita to na nandyan ka. Hindi mo rin, siguro ang makikita mo lang dito is yung student mo. At isa lang ang makikita mo. Pwede pa nga mawala eh. O yan, nawala na. Ngayon, pagdating dito sa icon sa baba ng desktop mo, pag nilapit mo yung cursor mo, yung mouse cursor dun sa tab ng or icon ng MS Teams, may lalabas na tatlong tab. Okay? So, pipili ka dito. Ito ang pipiliin mo. Kasi ito, pwede mo tong i-resize. Yan. Ilagay mo dito sa gilid. Pero alam ko, fix na to ng ganito eh. Ayan. So, at least, nakikita mo dito yung mga viewers or participant mo. At the same time, nandito din yung pagmumukha mo. Okay, so, hindi ko na ma-share kasi isa lang na nga ako, solo flight lang ako, okay? So, kung carry mo naman na magsalita online, harap sa mga estudyante mo, na hindi mo na kailangan tingnan ang itsura mo, edi pwede mo bang wala to. Okay? So, pwede mo naman i-adjust to. Or pwede mo na rin i-full screen to or full view. Ito. Okay? Naka-full view na pala siya. Or i-resize mo na lang para malaki. Kung trip mo lang ha. Kung trip mo lang na walang na-carry mo magsalita nang hindi mo tinitingnan yung sarili mo. Ba't ganun tayo, no? Kailangan makita yung sarili. Okay. So now, balik tayo. Okay, nag-share na ako. Nag-share na ba ako ng screen? Ayan. So ngayon, parang si Zoom. You move the cursor sa taas, ano yung control. So, siya nandito sa other side is presenting, then give control kung gusto mong ilipat yung control sa ibang estudyante, or dito rin mag-a-appear kung wari si student nangingialam ng slide mo. Dito mo makikita at dito mo malalaman na nangingialam sila kasi may magpa-pop up na allow or deny. Syempre, i-deny mo. Next, ito yung button kapag you want to stop sharing or stop presenting. Then, magre-redirect siya dun sa actual na dashboard mo sa MS Teams kapag nag-meeting kayo. Ngayon, ito po yung share sound. Include system audio. As you can see, itong icon na to may slash. Kasi, kaya siya may slash, ibig sabihin, hindi mo ginagamit yung computer sound. So, purely, yung sound is from the speaker lang or from the headphones na ginagamit mo at boses lang ang naririnig. Pag inon mo yan, ibig sabihin, yung computer sound mo ay ready na. Maririnig na ng estudyante mo. So, let's try this one, ha? Maraming video dito si Melay eh. Okay. Nasaan yung video ni Melay? Eto, ayan. So, ngayon, pag pinilay mo to, maririnig na to ng estudyante mo. Kasi naka-on yung audio mo. Naka-on ang computer audio mo. Ngayon, pag tapos na, alam mo nang tapos na si audio. Yan, pag tapos na si audio, teka lang, parang ako naman ang parang nalimutan ko mga beshi na i-on ang computer sound ko naman dito sa Screen-O-Matic. Anyway, hindi ko alam ha. Naririnig ko naman. And malamang maririnig din ng end ng student mo yan dahil naka-on si system audio, sharing system audio. Ngayon, pag tapos ka na sa video, nandito ka na, yung mga yan, subscribe na yan, ito. Pwede mo nang i-stop sharing the computer audio. Okay? Then, normally, pwede ka na ulit magsalita ng mga gusto mong i-discuss sa discussion mo. Okay? So, ngayon, tapos ka na mag-present, punta ka lang ulit, i-move the cursor dun sa taas, then stop sharing. Babalik to sa'yo. Pwede mo na itong i-maximize. Pwede mo yan i-maximize. Bahala ka. O kung gusto mo, minimize. Kung saan ka masaya. Ayan. Tapos,
Siyempre, if you want to end the meeting, you just have to wait for your student to leave the meeting room. Okay? Hindi yung mauuna ka sa kanila. Okay? So, yun lang naman. Tapos, you leave, what you call this, you click the leave button kung wala nang estudyante sa meeting room. So, you leave this one. Okay? So, tapos na. Minimize mo na lang to. So, ganun lang po ang pag-share ng PowerPoint. Okay? So, don't forget, escape mo lang. Don't forget to go to slideshow, set up slideshow. Naka-default yan minsan talaga dito sa presented by a speaker. I-move mo lang siya or ilipat mo siya sa browse by an individual window and then click OK. And then, you click from beginning. Ito na magiging itsura niya para ready na. And then, punta ka sa MS Teams. Yung submit. Sorry, na-close ko na. Submit. Tagal. Sige, tulog muna tayo mga kapatid. Ayan, then, share content. Pili ka dito. Bakit wala? Bakit wala? Ulit. Okay, pagka-share content, pili ka dito kung anong window ang isi-share mo. Siyempre, click mo tong window ng PowerPoint slideshow na na-ready mo na kanina bago mo i-open ang MS Team meeting. Open mo yan at na makikita mo yung red grid line sa side ng PowerPoint. Ibig sabihin, yun lang yung nakikita ni student. Okay? At hindi nila ito makokontrol. Okay, hindi nila makokontrol yung slide na yan. Kasi pag yung normal way ng pag-share natin, tsaka natin sila i-full screen, na-navigate nila or nakokontrol nila yung slides. So, pwede nilang galawin yung slide. Pag nagalaw nila yon, ikaw ang may stack up. So, better na ganito na lang ang gawin natin. Okay, kasi mga bata mahilig din yung mag-explore. Okay, so yun lang mga kapatid sa pag-share ng PowerPoint content and pag-share ng sound, okay? Pag-share ng sound, ito lang yon ha mga kapatid. Click mo lang to. Pag wala ng slash or dash, okay na yan. Good to go na yan. Naririnig na nila ang audio ng computer mo. Pag tapos ka ng gumamit ng video or music, click ulit to stop sharing the computer sound, okay? So, that's all. Thank you!